Magandang araw pong muli sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kami po ay palaging nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat sa kanyang mga kabutihang ipinaparana sa atin at tayo po ay tuloy-tuloy na nakapagpapailan lang ng ating mga programa dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Jeremias ay makakasama natin muli si Pastor Elioma. Welcome, Pastor, sa ating programa. Isang kagalakan para sa aking pastor na muli nating talakayin ang leksyong magdadala ng kabanalan at pangunawa sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang ating pong pag-aaral sa linggong ito ay nasa ika-11 leksyon na pinamagatang ang tipan. Sa pag-aaral na ito, makikita natin at maunawaan natin ang mga iba't ibang mga tipan na pinag-uusapan sa banal na kasulatan at kung paanong tayong lahat ay aakayin na lalo maging malapit sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay dumako sa ating panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Elioma. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit. Minsan pa ay dudulog kami upang humingi ng karunungan at ng kaalamang maunawaan ang inyong salita. Sa aming pag-aaral ay pahintulutan ninyong aming maunawaan ang mga banal na aral na magdadala ng kabanalan at hahamon sa amin na mamuhay na may pagtatapat hanggang sa kawakasan. Pahintulutan ninyo na ang pag-aaral sa mga sandaling ito ay maging pagpapala sa aming mga taga-subaybay na babago ng kanilang mga buhay at magdadala ng mga pag-asang maaari naming panghawakan sa araw-araw samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Ito ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pastor, ating pag-aaralan ang tungkol sa mga biblikal na tipan na tinutukoy sa banal na kasulatan. Pero bago tayo dumako roon, kapag ka ba napag-usapan o nabanggit yung salitang tipan, ano ba yung pangkaraniwang pagkaunawa ng ibang mga tao sa salitang tipan? Pagka pinag-aaralan ng tipan, ay bigla nila itong iniuugnay dito sa dalawang bahagi ng Biblia na luma, meron luma at bagong tipan. Yung grupo ng 39 aklat sa luma at saka yung 27. Pero mali po yun. Hindi po yun ang tinutukoy, Pastor, na tipan na nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya tuloy nagkakaroon ng kaisipan, ikaw pala yung kayo nagbabasa pa ng lumang tipan. Yeah. Ay wala na yung kayan. Tayo kayo nabubuhay na lang sa bagong tipan na ang tinutukoy ang kaisipan ay yung aklat ng Mateo hanggang sa aklat ng Apokalisis. Yan yung bagong tipan. Pero kung ating pag-aaralan ng biblikal na mga tipang tinutukoy ay maakita sa isang pagkaunawang meron lang aktualing iisang tipan. Bagamat marami mga tipan ang tinutukoy, ang sabi nga may mga different phases, ano? Pero kung ating pag-aaralang mabuti ay meron lang talagang isang tipang tinutukoy. So, ano ba yung biblikal na tipa na ito na ating mahalagang maunawaan? Unang-una, Pastor, ay dapat nating bigyan ng kahulugan yung salitang tipan, covenant. Ang sabi doon, pagka sinabi nating tipan, ito po yung agreement na ginawa ng Diyos at ng kanyang bayan. Dito ay ang bansang Israel sa lumang tipan at ang mga mananampalatayang Kristiyano sa bagong tipan. Ang Diyos ay mayroong agreement na ginawa sa kanila at ang agreement na ito ay ililigtas niya sila sa kanilang mga kasalanan at babaguhin ang kanilang buhay at sila'y susunod sa kanyang mga kautusan at mga palatuntunang nais na maipakita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa isang maiksing paliwanag, Pastor, ano ba yung tema ng iba't ibang mga tipa na ito na binabanggit sa banal na kasulatan? Very simple, Pastor. Isang salita lang, biyaya. Biyaya. Ayan. Kasi ito yung paraan kung paano ang Diyos ay nagliligtas ng taong makasalanan. So ito yung grace na tinatawag. Ito yung walang bayad na kaloob. So yung tipan ay ang kaloob ng Diyos sa tao na iligtas ang tao mula sa kanyang kasalanan at pagkatapos siyang iligtas, ang taong ito naman susunod sa kalooban ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu bilang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Sa madaling sabi, ang tipang ito ay mayroong layunin na iligtas ang tao. Ngayon, Pastor, dito sa ating pag-aaral ay ano ang tipa na ginawa ng Diyos sa pagitan ng tao at ng Diyos? Yung unang tipang makikita natin sa banal na kasulatan. Now, unang-una sa lahat, nang ang Adan at Eva ay magkasala sa halamanan ng Eden, ay tinawag ng Diyos ang tao at gumawa siya ng paraan para ito maligtas. Kaya nga, nang sila'y bago papaalisin sa halamanan ng Eden, ay sila ay binigyan ng balabal ng Diyos, yung damit
yung ng Tupa. Balat ng tupa. balat ng tupa na paraan upang takpan yung kanilang kahubaran na nagpapakita ng pagiging makasalanan ng tao. Yun yung unang paraan. So makikita ninyo, gumawa ang Diyos ng initiative na iligtas ang tao sa kanyang kahihiyan at sa kanyang kasalanan na hinaharap sa pagtatakip. Kaya yung concept ng pagtatakip ay makikita natin throughout hanggang sa sanktuaryo ay tinakpan ng Diyos yung kahubaran, yung kasalanan at pagsalangsang sa pamamagitan ng kamatayan ng isang nilalang na kanyang sinisimboluhan itong mga hayop na pinapatay. At pagkatapos noon, yan, ang Diyos ay nais niya na ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Now, ipinakita ito sa isang tipan na ginawa ng Diyos sa Genesis Kapitulo 9. Ating tignan, Pastor, ang talata ay 1 hanggang 17. Siguro basahin natin yung unang bahagi nito. Genesis Kapitulo 9. Talatang 1. Ayan. Hanggang? At pansinin natin, ang talata ay hanggang 17. Okay, ganito wika. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingin ko ang sulit, at sa kamay ng tao. Sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubuo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. At kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinasabi, at ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo at sa bawat tilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop, at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad na sasakyan pati sa bawat ganid sa lupa. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay nilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang baghari sa alapaap at alalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman. At ang tubig ay hindi magiging bahang dilipol ng lahat ng laman. At ang baghari ay pasalapaap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Pastor, narito yung unang tipang ginawa ng Diyos. Yung tipan niya kay Noe. Now, ang setting nito, unang-una, ay katatapos ng isang pang-sanlibutang baha. Iniligtas ng Diyos ang sambahayan ni Noe. 8 lamang silang tao na nasa loob ng daong na naging dahilan para sila maligtas sa isang malaking baha. So yung setting noon ay ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Pagkatapos na sila iligtas, nakipagtipan ang Diyos. Ito very basic yun eh. Kasi pag pinag-uusapan yung tipan, ano ang basis nito? Iniligtas kita, kaya makikipagtipan ng Diyos sa iyo. Ano ang magiging tugon ng tao? Ikaw ay susunod sa Kanya. Now dito mapapansin ninyo na nakipagtipan ng Diyos sa lahat ng kinapal. Babae, lalaki, at mga hayop at mga bagay.
Ibig sabihin, yung pakikipagtipan na ginawa ng Diyos, ang basihan noon ay yung kanyang pagliligtas na ginawa. Yan. Hindi para ikaw yung maligtas, kundi sapat ikaw ay niligtas na, kaya ang Diyos ay nakikipagtipan sa atin. Na nakapalo sa tipan na yun naman ay yung pagkilala at pagpapasakop o pagsunod ng tao na kung saan ang Diyos ay nakikipagtipan. Tama yun, Pastor. So, uulitin natin, ididiin natin sa ating mga taga-subaybay na kung ang Diyos ay nakikipagtipan, unang-una, ililigtas kanya muna. At pagkatapos, ikaw ay kanyang bibigyan ng pagkakataon na tumugon kung paano kanya iniligtas at paano kanya minahal na mamumuhay ka na banal sang-ayon sa panukala ng Diyos na pagsunod. So, napakaganda at napakalinaw na kasi ito'y mahalaga maunawa natin kasi ay may mga nagsasabi ang iba't ibang mga tipan ng Diyos ay parang iba-iba rin yan. Pero hindi ganoon ang ating mapag-aaralan. Ang Diyos ay nakipagtipan at ang pakikipagtipang yun ay merong basihan na ang Diyos ang siyang nagliligtas at ang tao naman ay inaasahan niyang susunod. Tama yun. So, kasi kaya nakukonfuse yung maraming mga tao at mga ibang mga nananampalatayang Kristiyano ay iba-iba kasi covenants kasi ang ginamit mga tipan. Plural sa bagong tipan sa Roma 9:4 at sa iba pang mga sulat sa Biblia, plural yung ginamit. May binabanggit din kasi yung everlasting gospel. Na para bagang wala na yung mga Abrahamic covenant na yan. Wala na yung mga yung kinuwan. Sinaitic. Isa lang talaga yung kayan. Yung yung everlasting covenant. Na ito na yung kayong atin lamang panghawakan at wala na lahat. Para bagang napakaraming klase nga. Pero kung ating pag-aaralang mabuti, iisa lang naman talaga yon na ang basihan, ang Diyos ay nagligtas at inaasahan niya na ang tao sa kanyang pakikipagtipan sa kanya ay magiging masunurin sa kanya. So, ididiin natin, Pastor, iisang tipan, pero sa iba't ibang mga grupo ng mga kapanahunan ng mga tao, ginawa ito ng Diyos na mayroong idinidiin na dapat nilang gampanan. So, ibig sabihin, iba't ibang panahon, may iba't ibang mga tao, may iba't iba silang kalagayan, but the same principle. Kasi pag ginamit kasi yung, gagamitin ko na mamaya, at baring talakayin natin ay yung new, kasi bago Pag sinabi, ang kaisipan ng banal na kasulatan pag sinabing new ay renewal, muling pagbabalik ng ugnayan sa Diyos at sa tao. Bakit? Kasi ang tao ay ngayon tapat, kagaya ng pinag-aralan natin sa nakalipas, mamaya hindi na naman. Kaya ang Diyos nakikipagtipang muli para iugnay ang taong muli sa Kanya para sumunod at mamuhay na may kabanalan. So anong leksyon na ulitin lang natin, Pastor, para maging malinaw sa ating mga taga-subaybay? Anong leksyon ang ating matutunan mula sa tipan ng Diyos na ginawa kay Noe? Unang-una, ang tipan na ginawa kay Noe ay para sa lahat ng tao. Pati mga hayop nga, isinama dito sa talatang 10, at sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo. So, ito yung sinakop ang lahat ng tao, lahat ng nilalang. Now, wala pa naman ditong Pilipino, wala pa ritong mga Hudyo, kasi sasabihin nila ay yung Abrahamic ay para ganito, yung kay Moses ay para sa mga Hudyo. Dito ay universal ito, pangkalahatan. Basta tao ka, pakikipagtipan. Tao ka, kasama ka doon, kasi makikita mo yung tanda na ibinigay ng Diyos kahit sa panig ng mundo. Hindi naman nagbabago Mula noon hanggang ngayon ay makikita natin yung palatandaan at yun ay yung baghari, yung rainbow na iba't iba ang kulay. Paalaala na ang Diyos ay hindi niya nasisirain ang mundo sa pamamagitan ng isang pangkalahatang dilubyo o ng baha, sasabihin natin. So, dito naman sa ating pag-aaral sa pakikipagtipan niya kay Abraham, ay anong panukala ng Diyos sa isang panibagong pakikipagtipan na kanyang ginawa sa pagkakataong ito kay Abraham? Now, linawin natin yung Abrahamic covenant para malinaw, Pastor. Sa talatang kapitulo 12 ng Genesis. So, yung kay Noe, ay ginawa niya ito. Ang setting nito ay pagkatapos ng baha. Dito naman, ano naman ang setting nito pagkatapos na kapitulo 12, ang talatay 1 hanggang 3. Ganito ang wika. Kapitulo 12 ng Genesis, talatang 1 hanggang 3. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain. At padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumba sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan
sa lupa. Now, napansin natin, ang basis naman dito ay yung pagkatawag. Tinawag sila para iwan ang kanilang yung natural na mga pamilya at magiging isa silang bansa na pag-aari ng Diyos. Ito yung so ang basis nito ay yung tinawag sila at tumugon. Dahil sila'y tumugon, pumunta sa isang dako na inihahanda ng Diyos para sa kanila, ito yung pamantayan para makipagtipan sila sa Diyos. Now, sa Kapitulo 15, Pastor, ay itunuloy ito at nilinaw ni Moses sa kanyang aklat sa Genesis kung ano ito. Kasi si Moses ang mayroong akda nito at siya yung nagpapaliwanag tungkol dito sa kanyang mga naintindihan kay Abraham. Kapitulo 15, ang talatay 1 hanggang 5. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak. At narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo." At sa kaniya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." Now, ito nadagdagan kasi lumilinaw yung tipan ng Diyos kay Abraham. Una, tinawag siya. Tumugon kasama ng kanyang sambahayan. Sumunod ay bibigyan siya ng anak sang-ayon sa pangako ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kasi talagang hindi na magkakaanak yung kanyang asawa rito, di ba? Siya ay babaeng barren. Hindi siya at matanda na. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay aking pagpapalain at sa iyo lalabas ang bansa na tatawagin na bahagi ng kanya. Now, sa Kapitulo 17, dito na binanggit kung ano talaga yung tipan na nais ng Diyos na maganap sa kanila. Kapitulo 17, talatang 9 hanggang 14. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi, pagkamatay mo, sa buong kalayan nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng inyong binhi, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito nang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi na sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa inyong laman na pinakatipang walang hanggan, at ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong iyon ay maihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan." Now, narito, yung confirmation dito, doon sa kay Noah, ang naging simbolo noong tipan ay yung rainbow, yung bahaghari. Dito naman ay yung pagtutuli. Maring sasabihin natin, bakit naging ganon? Unang-una, may tinuturo ang Diyos. Una, yung pagbubo ng dugo. May dugo eh. Okay? At ito, unti-unting na-unfold ito hanggang sa makarating tayo. Pagkatapos nito, yung pagtutuli, ang gumagawa nito'y pare. Hindi doktor o ano sa kanila. Priestly. Na ang ibig sabihin, yung organ na reproductive organ ng mga lalaki, pastor, ay itinalaga ng Diyos na magpo-produce lamang ng mga tao na susunod sa Panginoon. Yun yung tipan. Na gagamitin yung male sex organ upang mag-produce ng mga tao na susunod at ang kalooban ng Diyos ang kanilang gagampanan. Kaya very, very unique ito eh. Na tipan eh. So, kaya si Abraham ay, dahil siya yung gumawa ng agreement sa Diyos na susunod siya sa kalooban. Yun naman kanyang mga anak. So lahat pati mga servant na mga hindi nila mga kadugo, tinuli
with the understanding na sila'y magiging bahagi ng isang bansa na magtatalaga na sumunod sa Panginoon. So, ibig sabihin, napakalino na yung pakikipagtipang ginagawa ng Panginoon o ginawa ng Panginoon kay Abraham ay kalakip nito yung kaisipan ng pagsunod. At yung kanyang mga susunod pa mga lahi susunod din. ay susunod din. Sapagkat yun yung tanda. hindi ito tipang kay Abraham lamang at sa kanya lamang, kundi sa kanya nagpasimula at ito'y magpapatuloy sa kanyang mga susunod pa mga henerasyon, mga lahi. Ginamit ito, Pastor, ni Apostol Pablo. At ito ang maganda rito Dahil sasabihin nila, iyan ay kay Abraham. Pero ngayon, ito ay yung pagtutuli sa laman. Pero sa atin ngayong kapanahunan, inihambing tayo ni Pablo na ito'y kabahagi rin ng tipan natin sa Diyos. Sa Galatia, ang kapitulo ay 3, Pastor, ang talata ay 6 hanggang 9. Okay, ganito umika. Gaya nga ni Abraham na sumasampalataya sa Diyos, at ito'y binilang sa kanya na katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Talatang 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ng ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayon may pagka ipinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Hanggang 19, hanggang 18. Ngayon, kay Abraham nga, sinabi ang mga pangako at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa isa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kasulatan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, datapat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Okay. Dito ay iniungkat, ibinalik yung naroon sa lumang tipan na tipan ng Diyos kay Abraham ay iniugnay sa atin. At ang sabi ron, unang-una, pansinin mo, Pastor, ipinangaral ang ebanghelyo. Unang-una, kay Abraham. Napakalinaw noon. So ang ebanghelyo ay hindi lamang sa bagong tipan. Hindi lang sa panahon ng bagong tipan. Sa panahon pa ng mga tao na naroon, ito yung daan para malaman nila ang kaligtasan. Kasi yung ebanghelyo, ito yung pabalita ng ang Diyos ay nagbigay ng tagapagligtas. Okay? At ang susunod na bagay na ating mapapansin dito ay sa magitan ng pananampalataya, tayo'y naging binhi ni Abraham. Okay? Pansinin natin yung huling talata ng Galatia Kapitulo 3, Pastor. Kapitulo 3, yan. Sa talatang 28 at 29. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Napakalinaw dito. So, paano tayo? Kaugnay tayo doon sa Abrahamic Covenant sapagkat sa pamagitan ni Kristo, tinanggap natin yung pangako. Nakikipagtipan tayo sa pagitan ng pananampalataya. Yung pananampalatayang yon, ito yung daan na inaari tayong ganap. Yun ang ibig sabihin, tayo ay nililinis mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng sakripisyo na ginawa noong binhi, yung specific na binhi na ang ating Panginoong Jesus. So malino na ang binhi tinutukoy, hindi ito yung sa mga maraming mga tao, kundi yung pagdating ng ating Panginoong Jesus na tinatawag na siya yung binhi, na siyang magiging tagapagligtas. Dito sa ating pag-aaral, Pastor, ay paano naman papaliwanag ang tanging pag-asa ng kaligtasan na ito ay nagmumula lamang sa katuwiran ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, ito na yung basic na foundation ng pabalita ng mga protestante
yung unang panahon, yung si Martin Luther, isinigaw niya ito, na ang tao ay maliligtas lamang sa pamagitan ng pananampalataya at katwiran ni Kristo. Wala nang iba. Hindi nung ating mabubuting gawa. Dito po sa Efeso, Pastor, ay nais kong ating pansinin. Efeso 2, 8 at 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ito yung foundation ng covenant na pinag-uusapan natin. Ang may gawa, ang may akda, ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung sa mamagitan ng pananampalataya, tatanggapin lamang ng tao yung ipinagkakaloob na tagapagligtas para sa Kanya, at yun ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? Basic ito. Sa bagong tipan, ito'y very basic na puso noong tipan na everlasting na siyang tasalakayin na natin pagkatapos po ng isang tipan na ating tinatalakay. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang paliwanag. Ngayon, itunghayan naman natin yung isa pang tipan na tinutukoy din sa Banal na Kasulatan, itong tipan na ginawa ng Panginoon doon sa bundok ng Sinai. Ano ba natatanging kaibahan ng tipang ito na ginawa ng Diyos doon sa bundok ng Sinai? Pansinin natin, Pastor, ang tinatawag na Sinaitic Covenant o yung tipan na ginawa ng Diyos sa Sinai ay masumpungan dito sa Exodo, ang kapitulo ay 24. At ating baybayin yung mahalagang bahagi ng talatang 12 hanggang 18. Okay, ganito wika. At sinabi ng Panginoon kay Moses, sampahin mo ako sa bundok at dumoon ka, at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. At tumindig si Moses at si Josue na kanyang tagapangasiwa. At si Moises ay sumampa sa bundok ng Diyos at kanyang sinabi sa mga matanda, hintayin ninyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At narito si Aaron at si Hur ay kasama ninyo. Sino mang magkaroon ng usap ay lumapit sa kanila. At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At tinakpan ng ulap na 6 na araw, at sa ika-7 araw ay tinawag niya si Moses sa gitna ng ulap. At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. At pumasok si Moses sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok. At si Moses ay natira sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Ito yung tagpo na ang Diyos ay nakipagtipan kay Moses sa bundok ng Sinai. Ang setting nito ay pagkatapos na sila ay lumabas sa bansang Ehipto mula sa kanilang pagkaalipin. So, yung setting ay, ang Exodus ay, ang aklat na naglalaman nito, Pastor, ay mahaling 40 kapitulo lang at pwedeng hatiin ito sa 3 bahagi. Yung unang 19 na kapitulo, ito yung pagliligtas ng Diyos mula sa Ehipto. At pagkatapos, kapitulo 20 hanggang 24, ito yung tipan ng Diyos. At mula kapitulo 25 hanggang 40, ito yung aral ng sanktuaryo. So mayroong 3 bahagi. Pagliligtas, yung tipan, at yung remedyo kung kanilang masira yung tipan. Dahil may provision ginawa ang Panginoon. Ginawa ang Diyos na kung hindi sila makasunod, sila ay magkasala doon sa mga alituntunin, ay meron silang mga gagawin. At muli, Pastor, kagaya na nabanggit natin kanina, yung prinsipyo ba na ang Diyos ay nakipagtipan kay Moses pagkatapos ng kaligtasan. Pagkatapos na iligtas. Kasi kaya naganap nga yung unang 19 na mga talata na doon yung pagliligtas na ginawa. Ibig sabihin dito ngayon, ang tipan na ginawa ng Panginoon ay nakabase na doon siya yung tagapagligtas. Tama yun. Na matapos niyang iligtas ang mga Israel, ay pumapasok siya sa isang pakikipagtipan. At dito'y makita natin ngayon, may mga nakalaki pa na mga kahilingan ng Panginoon na naroon yung tinatawag na mga pagsunod sa kanyang mga kautusan. At maganda rin yung binanggit po kanina, yung 3 bahagi ng Exodo, ay yung provision sa mga kung magkasala o kung ang tao ay magkagawa ng kasalanan, ay may mga itinatag ang Panginoon kung paano ito'y
malulutasan. Okay. So, mapapansin natin na ang kaligtasan, yun ang nauna. Tapos makikipagtipan at ang tipang ginamit dito ay yung pagsunod doon sa 10 utos ng Diyos. So dito yung malinaw, Pastor, yung sinasabi na ang pagsunod natin sa kautusan ay hindi para maligtas. Kundi ang tao ay iniligtas na ng Diyos, kaya siya ay sumusunod. Tama yun. Sa karanasan ng Israel, at tapos kung linawin natin ito, dahil ito yung prefigurement sa bagong tipan, ay una, iniligtas niya sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kasi ito yung literal na idinidiin ng maraming mga mangangaral na ito lang ay para sa Israel, yung kautusan ay para sa kanila. Pero ang ipinapakita nito ay iniligtas sila mula sa pagkaalipin at binigyan sila ng pagkakataon na sumunod sa kalooban ng Diyos dahil, napansinin ninyo, Pastor, hindi ibinigay ang utos nung sila'y nasa Ehipto. Hindi rin ibinigay nung sila'y naroon sa dagat na mapula. Hindi. Ibinigay ito nung payapa na silang naka-establish na ng kanilang kapaminto, papunta na sa bayang pangako. So, naglalakbay na sila, napapasok na sa bayang pangako, ibinigay ang kautusan na nagpapakilala sila'y pag-aari ng Diyos. So, dito makita na talagang nakalabas na sila doon sa Ehipto. Nandoon at naganap na yung tinatawag na iniligtas na sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya ngayon ang Diyos ay nakikipagtipan sa kanila na kahayagang siya ang manlalalang, siya ang tagapagligtas, at siya rin ang nagbibigay ng kanyang mga kondisyones kung paano ang kanyang bayan ay makakaroon ng pakikipagkaisa sa kanya. Ang punto rito, Pastor, ay ang tao ay nagkakasala pa rin. Di ba? Yung tipan ay kanilang nasasalangsang. Okay? Kaya nagbigay ng probisyon ng Diyos sa Kapitulo 25, talatang 8, ang sabi doon ay igawan ninyo ako ng sanktuaryo. At yung sanktuaryo, naroon yung nagpapaaninag kung sino yung pari at yun ay kumakatawan kay Kristo, sino yung tupa na iahandog, kumakatawan din kay Kristo na kinakailangang magsakripisyo para ang tao muling maibalik ang kanyang relasyon. So, hindi po tinuturo ng banal na kasulatan yung once saved, always saved. Hindi. Ang tao ay pwedeng magkamali, pwedeng masira ang kanyang relasyon sa Diyos at ibabalik na muli ito kapag muli siyang makikipagtipan sa Diyos sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Okay, maraming salamat, Pastor. Paano natin ipapaliwanag naman ang tipan na may kautusan na may kaugnayan sa biyaya na aral ni San Pablo na ating pinag-aralan kanina? Ayan. Pastor, noong makipagtipan ng Diyos ay naririnig lang nila. Okay? Wala pa itong written na nababasa ng bawat isa. Kaya nga sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 2, Pastor, maganda yung talatang ito eh. Hebreo, sa sulat ni Pablo, ay kanyang binigyan ng kadahilanan yung kondisyon nila at yung sitwasyon natin ngayon na mga mananampalataya. Hebreo 4, ang talata ay 2. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. O yan. So, iisa pa rin ang basic. Narinig nila yung kautusan, ibinigay sa kanila, narinig nila na ibinasa sa kanila ni Moses, itinuro sa kanila, pero anong ang naging response nila? Gagawin namin. Susunod kami. Ang ibig sabihin, yung kanilang sariling effort, yung kanilang sariling paraan, yun ang kanilang kinuha na hindi dahil sa meron silang ugnayan sa pananampalataya sa Panginoon na magagawa nila yung pagsunod. Mahirap kasi dito po, Pastor, makita natin yung sa pagkatakot na ayaw na nilang magsalita ang Diyos sa kanila, kaya kanila na lamang sinabing, ikaw na lamang Moses sa magsalita at kami nakandang sumunod na lang. Gagawin namin lahat. Gagawin namin lahat. So, nandoon yung hindi sa pananampalataya. Hindi. Kundi may pagkatakot at yung sarili nilang effort na gawin yung kaya nilang gawin. Hindi sa pamagitan ng pagsunod, sa pamagitan ng pananampalataya. Kaibahan yun Pastor. So dito ay makikita natin na yung kautusan ay dapat sundin sa pamagitan ng pananampalataya, Pastor. Hindi sa pamagitan ng lahat ng ating mga paraan para maligtas. Ito yung doon yung punto. Kasi sa kaisipan ng banal na kasulatan, may mga tao na nais sundin ang kautusan para maligtas. Pero ang aral ng Biblia at ang tipan ng Diyos, ang kautusan at ang pagsunod nito, bunga ng isang tamang tipang ugnayan sa Panginoon. Nagpapakita ito na ligtas ka na. So, ibig sabihin, ang pagsunod dito ngayon ay sapagkat meron ng relasyon at ginawa na ng Diyos ang pagliligtas. Tama yun. So, sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay, sa ngayon po ay patuloy pa rin natin nadidinig ang ilang mga tao na nagsasabi na
kaya tayo nag-iingat ng kautusan ng Diyos ay sapagkat gusto natin maligtas. Ito po ay taliwas sa mga aral ng banal na kasulatan sapagkat nakita natin ang pakikipagtipang ginawa ng Diyos ay sapagkat iniligtas na niya ang Israel at dahil dito pumasok siya sa tipan at ang kondisyon dito ay ang tao ay dapat sumunod sapagkat meron na siyang relasyon. Ngayong meron na siyang relasyon ay mas madali na sa kanyang sumunod sapagkat nandoon niya yung pananampalataya. Kilala niya na kung sino yung kanyang susundin. Ako, pastor, ay merong isang halimbawang ginamit na ako'y nag-Bible study. Ang sabi ko doon sa aking Bible study ay, okay, ngayon lang tayo nagkita. Uutusan kita. Bigyan mo ko ng sapatos. Madali bang gawin yon? Sabi niya, mahirap kasi hindi naman tayo magkakilala. Bigyan mo ko ng pagkain. Madali bang gawin yon? Mahirap. Bakit? Hindi naman tayo magkakilala. Pero halimbawa ako nagligtas sa'yo. Ako tumulong sa'yo. At ako magre-request sa'yo na, maaari mo ba akong ikuha ng tubig? Maaari mo ba akong mapakain? Mahirap bang gawin o madali? Madali sapagkat alam mo na meron ng relasyon sa pagitan natin. Alam mo na ako'y nakatulong sa iyo na nagkaroon na tayo ako'y gumawa ng relasyon sapagkat iniligtas kita. Dahil doon, ang inong pagtugon ay kagalakang gawin sapagkat meron na tayong relasyon. Tama yun. Ganon din ka ako sa ating pinag-aaralan dito. At ang relasyon yun ay sa magitan ng pananampalataya kasi hindi nga natin nakikita ang Panginoon eh. Kaya nga, pag sinabi nating naniniwala ako, nagtitiwala ako sa Kanya, ang ibig sabihin ay sa puso at isip natin, meron tayong ugnayan sa Kanya. At dahil doon ay nagiging magaang na ang pagsunod. At ang pagsunod ay hindi yun napipilitan. Kundi yung kagalakan na natin gawin sapagkat alam natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Na siya yung gumawa ng pagliligtas. Okay. Kaya dahil dito ay yung ating pagsunod ay bunga ng ating, ang sabi nga ay bunga ng pag-ibig natin sa ating tagapagligtas na ginawa ang lahat para sa ating kapakanan. So dito sa ating pag-aaral ay makita natin na ang kaugnayan ng biyaya at saka noong kautusan. Ano? Dito sa tipan. So sa pamamagitan nito, pastor, ay maalis sa kaisipan ng mga tao, ng ating mga taga-subaybay, na itong tipan na ito ay talagang hindi yung tipan lang na basang walang gagawin. Na para bang ibinigay ng Panginoon ay wala na. At sabi nga nila ay, sa lumang tipan lang yung mga tipan na yan na may kautusan. Ay sa bagong tipan, wala na yung kautusan. Basta tipan na lang. Ano? So pero wala tayong ganong biblikal na mga konsepto na makikita. So pagpatuloy natin, pastor. Anong kahalagahan ng bagong tipan sa liwanag ng namimintong kapahamakan na darating sa Huda? Alam natin ay nandito na ngayong yung pagsalakay ng mga taga-Babylonia. Namiminto na talaga yung pagbagsak nila, yung pagkahulog. Paano natin nakita dito ngayon yung binanggit ni Jeremias na mayroon pa ring bagong tipan. Okay. Now, pansinin niyo, pastor, na nagkasala ang bayan ng Diyos. Kanina ay binasa natin sa nakalipas nating pag-aaral yung sa Daniel, Kapitulo 9, na ang kadahilanan kung bakit sila nahulog sa pagkaalipin, nasira ang Jerusalem ay dahil sila ay nagkasala, hindi nakinig sa kanyang mga propeta, at ang kanyang mga kautusan ay kanilang sinalangsang. Yun ang basis noon. At ito'y pinagtibay din ng kapitan mismo ng Babylonia, na ito'y sapagkat kayo'y tumalikod sa inyong Diyos. Ayan. At hindi nyo sinod ang kanyang mga... Ito yung background, kaya ang Diyos muling nakikipagtipan sa kanila. Kaya nga, basahin natin, pastor, dahil ang setting nito, na pinagkunan din ni Pablo ng aral tungkol sa tipan sa Aklat ng Hebreo, ay dito niya kinuha sa Jeremias 31, ang talata ay 31 hanggang 34. Ayan. So 31, Kapitulo 31 hanggang 34. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat
ako mula sa kalitlitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Did you notice yung mapapansin natin, Pastor, na ang basis ng pakikipagtipan doon sa huling bahagi ng 34 ay yung kanilang kasamaan. Ano ba ang kasamaan? Yung kanilang pagsalangsang saan? Sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nila nagampanan yung kanilang ipinangako doon sa tipan sa Sinai. Na ano yung tipan? Gagawin namin ang lahat. Susundin namin ang lahat. Okay. Kaya nga ang Diyos sabi niya, hindi yung gaya ng pakikipagtipan ko sa kanila na by their effort. Ngayon, hindi na eh. Ito ay gagawin nila ng tipan. Wala pong nabago dito. Kasi yung iba sabi nila ay, hindi na yan. Babasahin nila ay, hindi na yan yung tipan. At hindi na ang kautusan. Ito hindi na yun yung bago. Malinaw ito na ito na yung bagong tipan. Na para bagang ang Diyos ay may iba't ibang tipan na ang problema ay doon sa tipan. Samantalang malinaw natin makikita at idinidig mabuti ng Diyos, ang problema hindi doon sa tipan, kundi yung tao na hindi nakakaganap ng kanilang pakikipagtipan. Kaya nga sa ating leksyon ay parang ibinigay yung kautusan na renewal lamang ito. Ito yung muling pinabalumbalik ng Panginoon, yung kanyang tipan na nakasalig sa kanyang kautusan. Ayan. So, mahalaga na ating maintindihan na itong bagong tipang tinutukoy ni Jeremias ay tipan ng Diyos at ang batayan pa rin ito ay ang kanyang kautusan. Pero ang kaibahan nito ay susunod ang tao sa kanya, hindi sa magitan ng kanyang sariling effort, lakas, kundi dahil iniligtas siya ng Kristong darating at bibigyan siya ng kapangyarihan sa magitan ng kanyang faith relationship na matupad ito at magampanan. Sa makatuwid ay hindi niya kaya ito sa sarili talaga. Nandoon yung pagkilala natin. Sa ating mga sarili, hindi natin kaya. Pero sapat din ang biyaya ng Panginoon na ito'y ating magagawa at ito pwede o posible sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Na ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay. Pastor, ano naman ang kaugnayan ng dito sa 1 Korinto Kapitulo 11 na may kinalaman sa hula ni Propeta Jeremias? Now, pansinin natin itong 1 Korinto 11, Pastor, ay yung tungkol sa Lord's Supper, yung communion service. Patingnan natin 1 Korinto Kapitulo 11, ang talata ay 24 hanggang 26. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Narito, Pastor, napakaganda. Kasi sabi nila ay bago na yung tipan. Meron ditong sinasabing bagong tipan. Ayan. Hindi ito yung bagong tipan na mga aklat. Hindi ito yung mula Mateo hanggang Apokalipsis. Hindi. Ito yung tipan na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, yung sakripisyo at pagbububunan ng kanyang dugo, yung kanyang kamatayan doon sa Kalbaryo, ito yung batayan. Kaya ang Diyos muling nakikipagtipan ng panibago sa tao. Ito yung paraan kung bakit ang tao meron ulit ugnayan. Bagamat tayo napahiwalay sa kanya sa kasalanan, kay Kristo napaugnay tayong muli sa kanya. At yung yung dugong iyon na bumuhos sa Kalbaryo, ito ngayon nagsisil doon sa nagpapatibay doon sa tipan. Tama. At hindi lamang nagpapakita ito doon sa talatang 26, ang sabi doon ay hindi lamang nagpapahayag ito ng kanyang kamatayan, kundi nagpapahayag din na siya ay muling babalik. Okay. Ang ating Panginoong Hesus ay muling darating. Bahagi ito ng tipan ng Panginoong Hesus. Kasi hindi kumpleto ang ating kaligtasan, Pastor. Binayaran niya na totally yung ating kamatayan doon sa krus. Yung kabayaran ng kasalanan. Pero hangmantalang tayo narito sa lupa, apektado pa rin tayo ng kasalanan. Kaya nga dapat ialis tayo dito sa magulong sanlibutan. Kagaya ng, di ba, kay Abraham tinawag para umalis doon sa Ur. Ang mga Israelitas tinawag mula sa Ehipto, pinalabas papuntang Kanaan. Ito yung naglalarawan na aalisin tayo dito sa lupang ito na magulo, makasalanan, at lahat ng impluensya ng sanlibutan, dadalahin tayo sa isang dako na do'y wala ng kasalatan, sakit, at ng kamatayan. Okay. So, Pastor, dito sa ating leksyon ay ano bang napakahalagang relasyon
ng pananampalataya at gawa sa plano ng kaligtasan. So narito ngayon yung pananampalataya, at saka yung gawa. Sabi nga yung by faith at saka yung works. Paano ito mahalaga sa tinatawag nating plano ng kaligtasan? Ayan, maganda ito, Pastor. Una, halinawin natin nililigtas tayo sa magitan ng pananampalataya. Pero hahatulan tayo sa pamagitan ng ating mga gawa. Ayan. So, dun sa paghatol, makikita kung sino yung maliligtas at hindi. Ang plano ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya, sa pananampalataya, mamumuhay tayo na may kabanalan, at yun yung sa magitan ng work. Sabi ni Santiago, ito nga yung theological contribution ni Santiago na ipakita mo ang iyong pananampalataya, ipapakita ko ang aking mga gawa. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng pananampalataya lamang. Yung pananampalataya, unang bahagi ng pagliligtas. Pero yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas ay makikita sa iyong pamumugutan ng pagsunod at pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So dito makita natin, Pastor, yung problema na itinuturo na ibang mga samahan, na sabi nila wala nang kautusan. Sapagkat ang tao ay naligtas lamang sa biyaya. Tama naman talaga yung Pastor. Pero hindi doon nagperiod. Wala pang period. Kundi merong yung ebidensya ng ating pagkaligtas ay mahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa atin, sa pamamagitan ng pagsunod natin. Ito yung tinatawag na gawa. So nandoon yung pananampalataya, narito yung gawa. At ang sabi nga, binanggit mo kanina, ang sabi ni Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong gawa at ipapakita ko sa iyo para bagang ang pananampalataya. Pinaghiwalay. Pinaghiwalay. Hindi mare. Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mo walang gawa, ay di wala rin kwenta. Pero sabi niya, ipapakita ko sa iyo ang aking gawa, ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Nandoon yung ebidensya. So hindi maaring ihiwalay. Nandoon talaga. So linawin natin, Pastor, pagka tayo naligtas solely by pananampalataya. Okay. Pero yung relasyon natin sa Panginoon, kinakailangang may pananampalataya at paggawa. Hindi pwede na sasabihin natin na nananampalataya lang ako, wala ka namang ginagawa. Pastor, meron pa isang nadinig ako, ginamit na halimbawa yung tignan mo ikaw yung napako sa cross ng kasama natin Panginoon Jesus. Ay siya yung nananampalataya, ligtas na. Sabay kayo sumunod pa. Hindi na talaga kasi namatay na. Hindi na. Pero kung siya ay mabubuhay pa at hindi naman siya binigyan pa ng pagkakataong mabuhay, gayon man, hindi siya susunod sa mga kautusan ng ating Panginoon, ay di nawala ng kwenta yung kanyang pananampalataya. Ito yung sinasabi ni Santiago na pananampalatayang baog. May gawa. Pananampalatayang walang gawa ay walang silbi. So dito ngayon makita natin, pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tayo naman ngayon ay magpapatutuo na tayo ngay mga tagasunod ng ating Panginoon na nagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pag-iingat ng Kanyang kautusan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung ako inyong minamahal, if you love me. Hindi sinabi ng Panginoon na kung napipilitan ka, sige, sumunod ka sa akin. Pero hindi. Kung ako iyong minamahal, ikaw ay sumunod sa akin. So dito makita natin, Pastor, yung pakikipagtipang ginawa ng Panginoon ay nariyan yung tingnan natin sa kabuuan. Tama yun. Na nariyan ang pananampalataya, pero ang bunga ng pananampalataya ay ang pagsunod sa Kanya. So ang pakikipagtipan na hiwalay sa pagsunod ng tao ay di walang kapatutunguhan, walang ebidensya. So Pastor, ating pang ano ang kahulugan na ang kautusan ay nakaukit sa ating mga puso? So ang kaibahan dito ng kautusan doon sa Sinai, iniukit yung utos sa bato. Talagang kanilang iniingatan ito at nakatago, pero ang tipan ng Diyos iuukit at isusulat niya saan? Sa ating mga puso at kaisipan. Sapagkat ayaw ng Diyos na ito'y naroon lamang saan? Sa aklat o sa bato, kundi gusto niyang makita sa buhay natin na ito'y nagaganap yung kanyang kalooban at ang kanyang kautusan. Okay, so napakalinaw, Pastor, na ang Panginoon mismo ang maglalagay nito sa ating puso. Na sa ganitong paraan ay wala tayong madadahilan na hindi natin nalaman. Kundi malalaman natin na nariyan ang Diyos, na malalaman natin tayo niligtas ng Diyos, at maunawaan din natin na tayo mayroong obligasyon sa Kanya, na tayo sumunod sa Kanya. O Pastor, sa pagbubuo ng ating pinag-aralang mga tipan, maaari bang isamaris natin ang iba't ibang mga tipan nito at ang mga nakapaloob dito na mahalaga mga bagay na maunawaan natin? Ayan, isa-isahin natin, Pastor, ha? Ang tipan ng Diyos, iisa. Iisa lamang. Okay. Ito na rin yung tinatawag na everlasting covenant. Okay. So, ito yung walang hanggang tipan ng Diyos. Sa tao na nagkasala, na kinakailangan siyang magbigay ng kaligtasan, at kung tatanggapin yung kaligtasan,
magkakaroon sila ng tamang ugnayan at yung ugnayan na yon ay yung ugnayan na may pananampalataya. Now, makikita natin sa panahon ni Noe na niligtas ng Diyos una pagkatapos siya nakipag-ugnay sa kanila. Yun naman kay Abraham, tinawag niya sila mula sa kanilang kinalalagyan doon sa Ur upang maging isang tanging bayan. So meron yung pagtawag na isang tabi sila. Tinawagan mula sa kanyang lahi at upang magkaroon ng isang tanging relasyon sa ating Diyos. Sa Panginoon. Pagkatapos dun sa Sinai, iniligtas din sila ng Diyos pagkatapos ng kanilang pagkaalipin sa Ehipto ng 430 years at pagkatapos ito, nakipag-ugnayan ng Diyos na susundin nila yung kanyang kautusan pero ang sabi nila, oo, gaganapin namin na sang-ayon sa kanilang kakayanan lamang. Ito yung kaibahan. Kaya nga dumating yung tipan na ninais ng Diyos sa panahon ni Jeremias na yung bagong tipang yaon, isusulat niya ang kanyang mga kautusan. The same na kautusan na ibinigay kanino? Sa mga Israelitas, ito rin yung kautusan na kanyang ibibigay sa lahat ng mananampalataya bago siya dumating. Ito yung mga taong maghihintay sa kanyang pagbabalik. Ito rin yung idiniin ni Kristo na bahagi noong Lord's Supper na sinasabi nating bagong tipan na nasilyado ng kanyang kamatayan, ng kanyang laman at dugo, na maghahanda sa atin para sumalubong sa kanya sa langit na bayan, sa kanyang muling pagbabalik. At sa kagaya ng binanggit mo kanina, ang kabuuan ng tipan na ito ay yung biyaya ng Diyos na nagliligtas, na wala namang magagawa rin pati ang ating Diyos kung hindi rin tatanggapin ng tao o kung tatanggihan ng tao. So sa kaligtasan, talaga naroon yung ang Diyos ang gumawa ng pagligtas sa pamamagitan ng tipang kanyang binibigay, subalit ang gawain ng tao ngayon ay pumasok sa pakikipagtipang na yon at maging masunurin sa kanya. Tama yon. So sana po mga minamahal namin mga kaibigan, ang ating mga ginawang pag-aaral ay umakay sa atin sa lalong malino na panukala ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa atin. Siya ang ating Panginoon, kilalanin natin at tayo ay kanyang mga lingkod, kanyang mga iniligtas na susunod sa Kanya. Siya ang nagbigay ng utos, ang ating gawain ay sumunod. Siya ang nagligtas sa atin, ang ating gawain ay manampalataya. At sa ganitong kaparaanan, tayo po ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Sa ating pagtatapos, tayo po sama-sama dumako na sa ating panalangin. Mahal namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa lahat ng inyong kabutihan, sa inyong biyayang nagliligtas, sa inyong hangarin na kami maihango mula sa kasalanan patungo sa inyong kaginagilalas na liwanag na mamumuhay kami na mayroong relasyon sa inyo. Isinagawa inyo ito, Ama, sa pamamagitan ng inyong pakikipagtipan na ginawa sa mga sinauna pang mga tao at hanggang sa kasalukuyan, karanasan namin, O Diyos, ang kami po, Panginoon, ay pumasok sa tipang ito na inyong inihanda, inyong ginawa. At nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat sa kapangyarihan na rin ng inyong banal na Espiritu, kayong gumagawa sa amin upang kami makapamuhay ng naaayon sa inyong banal na kalooban. Amang banal, patuloy niyo lamang po kaming akayin na maging masunurin sa inyo, na maging kagalakan namin, O Diyos, ang pumasok sa pakipagtipan sa inyo at manahin namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Muli, Panginoon, ang aming pamanhig sa aming mga kaibigan, sa lahat naming mga taga-subaybay sa programang ito. Saan man sila naroon ngayon sa mga sandaling ito, tangip mong muli patungan sila ng inyong mapagpalang kamay. Bigyan sila, Panginoon, ng dagdag na takal ng banal na Espiritu, dagdag na pananampalataya, at tuloy-tuloy nila maging karasan, O Diyos, sa inyong biyayang nagliligtas, biyayang nagbibigay ng pagtatagumpay, biyayang naghahanda sa amin sa aming pag-uwi sa langit na bayan. Salamat po, Ama, na inyong tinugon ang aming mga dalangin, at salamat din po, Panginoon, sa isang tanging basbas na ang mga kapatiran po namin at mga kaibigan, pagpapalain niyo po sila, Ama, sa kanilang kabuhayang spiritual, sa kanilang kabuhayang mga material at mga hanap buhay. Salamat po sa pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagtunghay dito sa ating pag-aaral sa aklat ng Jeremias, at nawa po ay patuloy kayong managana sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. God bless you all.